Buwan na ngayon ng Tisri, ang simula ng isang buwang kapistahan. Kakatapos lang naming itayong muli ang pader ng dakilang lungsod ni Jehovah. Ngayon, panahon naman para patibayin muli ang espiritualidad ng kanyang bayan. Hindi alam ng marami ang kautusan ng Diyos. Pero may tumulong sa amin na maunawaan to, ang propetang si Ezra. Ang mga tuntunin at hudisyal na pasya ni Jehovah. Ang kautusan ni Moises ay binasa niya ng malakas at ng iba pang Levita. Ipinaliwanag din nila ang kahulugan nito sa simple at malinaw na paraan, kaya natulungan nila ang bayan na maintindihan ito. Nakita namin kung gaano namin napalungkot ang puso ni Jehovah dahil nagtrabaho kami tuwing Sabat, naghandog ng mga hayop na may kapansanan, at dahil nakipagdiborsyo ang ilan para mag-asawa ng dayuhan. Talagang nasaktan kami, pero nang basahin nila sa amin ang kautusan ng Diyos, nalaman naming muli kung paano sasambahin si Jehovah. Huwag kayong magdalamhati o umiyak. Ngayong alam nyo na kung ano ang ayaw ng Diyos, gawin nyo kung ano ang magpapasaya sa Kanya. Mga kapatid, kumain kayo ng masasarap, uminom kayo ng matatamis at bigyan nyo ng pagkain ang mga wala. Huwag na kayong umiyak at malungkot dahil ang kagalakang nagmumula kay Jehovah ang inyong muog. Sinunod namin ang tagubili ni Jehovah na ipagdiwang ang kapistahan ng mga kubol. Ang saya-saya namin at araw-araw kaming nagpapasalamat kay Jehovah dahil sa mga pagpapala niya. At nung ika-24 na araw, nagtipon-tipon kami para basahin ang kautusan ng Diyos. Ipagtapat ang aming mga kasalanan at iyakan ang aming mga pagkakamali. Gumawa kami ng isang nasusulat na kasunduan. Nasusundin namin ang mga utos ni Jehovah. Amen. Amen. Pero agad na nalimutan ng ilan ang kanilang pangako. Pelet. Bayad namin sa upa. Sa sako mo ilagay. Mahirap buhatin ng basket. Alam mo na ba yung bagong plano ni Nehemias? Yun bang paglipat ng iba sa Jerusalem? Oo. Magpapalabunutan tapos isa sa 10 pamilya ang pipilitin mong tumira sa Jerusalem? Tama ba yun? Oh, anong problema? Nabunot ang pamilya ko. Bakit kami pa? Paano na lang yung maiiwan naming lupain? Oh. Kailan daw ang lipat nyo? Sinong lilipat? Hindi ako alis dito. May karapatan akong pumili kung saan ko gusto. At ikaw din. Hindi ako napili. Hindi pa. Pero kapag napili ka, sumama ka sa akin at tumanggi tayong lumipat. Raham. Pinadala si Nehemias ng hari para ayusin ang lungsod. Siya ang gobernador. Wala akong pakialam kung siya ang gobernador. Pinababalik na siya ng hari. At kapag wala na siya, magiging normal na ang lahat. Kahit umalis dito si Nehemias, nandito pa rin si Jehovah. Gusto niyang maitayong muli ang Jerusalem. Naniniwala ka ba doon? Ganon. Kinakampihan mo si Nehemias. Wala kang utang na loob. Raham. Upa namin. Ano problema ni Raham? Ayaw niyang lumipat ng Jerusalem. Gusto
Gusto niyang kampihan natin siya. Anong sabi mo? Sinabi ko na ginagawa lang ni Nehemias ang gusto ni Jehovah. Hindi niya naiintindihan na magiging mas masaya siya kung susundin niya lang si Jehovah. Ibig sabihin, lilipat tayo kapag napili tayo? Oo. Tularan natin si Nehemias. Hindi si Raham. Sang-ayon ba kayo? Oo naman. Opo. Noong inaugurasyon ng mga pader ng Jerusalem, umawit kami ng mga awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Narinig ito hanggang sa malayong lupain. Nang makabalik na ako sa hari, lagi kong iniisip-isip ang araw ng inaugurasyon. Pero kung alam ko lang kung ano ang susunod na mangyayari, hindi na sana ako umalis ng Jerusalem. Gumamit ng isang mensahero si Jehovah para isulat ang mga nangyayari sa Jerusalem habang wala ako doon. Siya si Malakias. Nakagawa ng paraan si Tobia na makapasok sa loob ng templo kahit hindi siya isang Hudyo. Sinamantala niya ang pagkakaroon ng mga kamag-anak na Hudyo at inimpluwensyahan sila para sa sariling pakinabang. Oh, napasyal ka. Patagal-tagal din kitang di nakita. Oo, tama ka. Dumaan lang ako para ibigay ito sa'yo. Salamat. Napakabait mo talaga, Tobia. Wala yan. Maliit na bagay lang yan. May kailangan ka ba, Tobia? Naitanong mo na rin lang. May gusto sana akong hilingin sa'yo. Sige, kahit ano sabihin mo. Total, magkamag-anak naman tayo. Kapag bumisita ang mga kamag-anak natin, alam mo na, yung mga taga Samaria, maganda siguro kung meron tayong lugar na makakainan dito. Dito mismo sa templo. Ano sa tingin mo? Saka, sumasamba naman sila kay Jehovah. At madalas. O sige na nga, minsan lang. Isang kwarto sa templo? Alam mong hindi ko maibibigay yan. Kita mo naman, wala nang bakante. Wala na? Eh di ba imbakan lang yung iba? Pero para sa mga libita ang mga yan. Hindi mo ba pwedeng bakantihin ng isa para sa akin? Isa lang naman. Isa lang ang kailangan ko. Ano na lang ang sasabihin ni Nehemias? Hindi na mahalaga yun. Nasa Susa naman si Nehemias. Paano kung malaman niya? Paano niya malalaman? Bakit? Sasabihin mo ba? Hindi naman sa ganon. Hindi pala eh. Ba't nag-aalala ka? Hay nako, ang mataas na saserdote natin. Naging sunod-sunuran na naman kay Tobia. Saan ko ilalagay itong butil? Kasya pa dito. O dahan-dahan lang. Ayan, ayos. Tingnan nyo kung sino dumarating. Pakibilisan naman. Lika, kapag nakaalis na sila, dito mo ilagay yung mesa. Dito. At dito naman yung mga upuan. Tobia, sabihin mo nga, saan namin ilalagay ang mga panustos? Bahala kayo. Problema nyo na yun. Sige na. Sige na. Alis na. Alis na. Okay. Dito nyo ibaba yung gamit. Tapos, kaya nasabi ko sa inyo kanina, ito yung mga upuan. Dito naman yung mga mesa. Paano nagawa ni Eliasib na ipagamit kay Tobia ang isang kwarto? Hindi nga siya Hudyo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Nehemias para mapanatili ang kabanalan ng templo, Wala na rin namang nagbibigay ng ikapu. Oo nga, kailangan na nating magtrabaho para may makain tayo. Wala na rin namang halaga ang paglilingkod natin. Teka lang mga kapatid, hindi tayo dapat magpaapekto sa mali nilang ginagawa. Bakit hindi? Di ba totoo naman ang sinabi ko? At hindi ba nasusulat din na alagaan mong mabuti ang iyong mga tupa? Pero sinabi rin na ang taong tapat ay tatanggap ng maraming pagpapala,
Kailangan lang nating maghintay kay Jehovah. Sa tamang panahon, itutuwid niya ang mga bagay-bagay. Nakita ni Malakias na napapabayaan na ng bayan ang tunay na pagsamba. Ang mga Levita ang dapat sanang nangunguna sa pagsunod sa kautusan ni Jehovah. Pero ngayon, kinukustyon na nila ang halaga ng kanilang paglilingkod. Kaibigan, bakit hindi tupa ang ihandog mo? Mas malaking handog, mas malaking pagpapala. At syempre, alam mo na, mapapahanga mo pa ang iba. Salamat na lang, pero may handog na ako. Teka lang. Dahil mukhang mabait ka naman, ibibigay ko lang to sa'yo ng murang-mura. Halos kapresyo lang ng mga kalapating yan. Tingnan mo lang. Bulagang tupang yan. At iika-ika. Kaibigan, ganyan lang talaga ang lahi ng tupang yan. Sabi sa kautusan, huwag ka maghahandog ng bulag, pilay o may sakit na hayop. At kung kaya kong maghandog ng tupa, yung isa na malusog. Huwag mong sayangin ang pera mo. Pwede na to at Alis na murang-mura ako, pa. diyan ka na. Maging praktikal ka. Tradisyon lang naman yan. Ibang-iba na sa templo. Para bang hindi na nila iniisip si Jehovah. Oh, Azuba. Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Raham? Ano to? Kasulatan ng diborsyo? Sinikap kong maging mabuting asawa, pero hindi pa rin sapat. Pinalayas ako ni Raham. Huwag kang mag-alala, Azuba. Pwede ka namang tumira dito sa amin. Oo nga po, dito na kayo. Diyos ko, kasalanan ko to. Hindi mo dapat isipin yan. Pero hindi ko siya nabigyan ng anak. May anak man kayo o wala, panghabang buhay ang pag-aasawa. Magtiwala ka kay Jehovah. Hinding-hindi ka niya iiwan. Raham, may bisita kami kagabi. Yung asawa mo. O dapat ko bang sabihin na dati mong asawa? Raham, hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Paano mo nagawa yun? Sabi ni Moises, kapag may nakita kang masama sa asawa mo, gumawa ka ng kasulatan ng diborsyo, ibigay ito sa kanya at paalisin siya. Hindi niya ako mabigyan ng anak. Hindi ba masama yun? Hindi na rin ako masaya sa kanya. Magpapakasal na kami ni Gisla ngayon. Si Gisla? Yung babaeng muwabita? Di ba sumumpa ka na hindi ka kukuha ng asawa mula sa ibang bansa? Sabi sa kautusan, itatalikod nila ang inyong mga anak at maglilingkod sila sa ibang mga Diyos. At lalagablab ang galit ni Jehovah. Sino ka para sabihan ako? May karapatan din akong maging masaya at yan ang gagawin ko. Raham, kay Jehovah lang nagmumula ang tunay na kagalakan. Akala mo ba magiging masaya ka kung babaliwalain mo siya?
Jehovah, bakit namin pinagtataksilan ng isa't isa at nilalapastangan ng iyong tipan? Malakias, sabihin mo sa mga saserdoteng humahamak sa pangalan ko, ang anak ay nagpaparangal sa ama at ang lingkod ay nagpaparangal sa Panginoon niya. Kaya kung ako ay ama, nasaan ang karangalan para sa akin? At kung ako ay Panginoon, nasaan ang pagkatakot sa akin? Kaibigan, mukhang wala ka pang handog. Bakit ninyo hinahamak ang pangalan ni Jehovah? Hinahamak? Paano? Naghahandog kayo ng bulag, ng pilay, o may sakit na hayop, tapos sasabihin nyo walang masama doon? Tatanggapin ba yan ni Jehovah? Kapag nasa kaldero na namin yan, wala nang makakaalam kung pilay yan o malusog. Si Jehovah, hindi niya ba nakikita yon? Isang araw, darating si Jehovah sa kanyang templo at lilinisin niya kayong mga anak ni Levi sa apoy. Malakias, ano ba problema mo? Bakit ka ba nagrereklamo? Ayos lang naman sa iba. Ito ang sinabi ni Jehovah. Kung hindi ninyo isa sa puso ang pagluwalhati sa pangalan ko, magpapadala ako sa inyo ng sumpa at gagawin kong mga sumpa ang inyong mga pagpapala. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. Pero hindi naman namin iniwan si Jehovah. Mananakawan ba ng isang tao ang Diyos? Pero ninanakawan niyo ko, ang sabi ni Jehovah. Paano ninakawan? Sa mga ikapu at sa mga abuloy, ninanakawan niyo ko. Ginagawa yan ng buong bansa. Dalihin ninyo sa imbakan ng buong ikapu para may pagkain sa bahay ko. At subukin ninyo ako. At tignan ninyo kung hindi ko buksan sa inyo ang mga pintuan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala hanggang sa wala ng kakulangan. May isa pa kayong ginagawa kaya hindi nalulugod si Jehovah kahit ano pang ihandog nyo. Ano yun? Pinagtaksilan nyo ang asawang pinakasalan nyo noong kabataan pa kayo, kahit na legal na asawa nyo sila. Pero may ilan sa inyo na hindi gumawa nito dahil nasa kanila pa ang Espiritu ng Diyos. Kaya ingatan nyo ang puso nyo. At huwag nyong pagtaksilan ang asawa nyo, dahil napopuot ako sa diborsyo, ang sabi ni Jehovah. Kayong mga saserdote ang dapat magturo sa bayan, at sa inyo sila dapat sumangguni tungkol sa kautusan. Pero kayo, marami kayong natisod. Ipinaalam sa kanila ni Jehovah na ang problema ng bayan ay ang kanilang puso. Pero nakita ni Malakias na meron pa ring masayang sumusunod sa kautusan ni Jehovah. Pelet. Malakias. Kumusta kayo? Azuba, huwag kang malungkot. Makikita mo ang pagkakaiba ng matuwid at ng masama. Ng naglilingkod sa Diyos at ng hindi. Siguro po propeta kayo. Lingkod din ako ni Jehovah. At masasabi ko sa inyo na kapag nag-uusap-usap kayo tungkol sa Kanya, nakikinig siya. At isang aklat ng alaala ang isinulat sa harap niya para sa mga natatakot sa Kanya at sa mga nagpapahalaga sa pangalan niya. Sumainyo nawa si Jehovah. Maraming taon na mula nang umalis ako sa Jerusalem. Pero naiwan doon ang puso ko. Hiniling ko sa hari na makabalik doon. Pero nagulat ako sa nadatnan ko.
Kuya Eliasib! Sumainyo nawa ang kapayapaan. Nehemias, hindi ko alam na darating ka. Nasaan po ang lahat ng Levita at mga awit? Wala ang ilan sa kanila ngayon. Wala? Nasaan sila? Ayan si Pedayas. Pedayas, halika. Pakilibot mo naman si Nehemias. Teka, maiwan ko muna kayo. Sige po. Pedayas, anong balita dito sa templo? Naibibigay ba ang lahat ng panustos na kailangan nyo? Sa totoo lang po, halos wala na kaming panustos. Paano nangyari yun? Matagal na pong pinapabayaan ng mga saserdote at levita ang kanilang mga atas. Kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng ikapu. At dahil wala ng ikapu, napilitang magtrabaho sa bukid ang maraming levita at mga awit. Bakit di ka umalis? Kontento na po ako. Alam ko na tutulungan ni Jehovah ang mga nagtitiwala sa Kanya at itutuwid niya ang mga bagay-bagay sa tamang panahon. Hindi ba ipinapaalala ni Eliasib sa bayan na magdala ng panustos? Binabalaan na nga siya ni Propeta Malakias pati na ang lahat ng saserdote. Pero hindi siya nakinig. Ipinabakante niya sa amin itong imbakan ng mga panustos para lang magkaroon si Tobia ng lugar na makakainan. Pedayas, alisin natin ang mga to. Anong ginagawa nyo? Kuya! Alam nyo bang ginagawa nyo? Paano nyo nagawang pabayaan ang bahay ng Diyos? Nehemias. Magsama ka ng iba at linisin nyo to. Wag. Palitan nyo rin ang mga gamit. Masusunod po. Papuntahin nyo sa akin ang mga levita, mga awit Teka at lang, mga opisyal. huwag niyo muna Dapat silang bumalik dito sa templo. Pedayas, kayong tatlo ni Selemias at Sadok ang bahala sa mga imbakan. Tutulungan kayo ni Hanan. Kayo ang mamamahagi ng mga panustos. Nehemias, teka lang. Pag-usapan muna natin to. At sasabihin ko sa buong Huda na magdala ng 10 ng butil, bagong alak at langis. Nehemias, magpapaliwanag ako. Teka lang. O Diyos, alalahanin mo ko. Huwag mong kalimutan ang tapat na pag-ibig ko para sa bahay mo. Hindi lang nila pinabayaan ang bahay ni Jehovah. May ilang Hudyo na patuloy pa ring nagnenegosyo kapag Sabat. Ang araw na banal para kay Jehovah. Anong tinda mo ngayon? Eto, masarap na isda. Galing pang Tiro. Anong ginagawa nyo? Ba't kayo nagtitinda sa araw ng Sabat? Nehemias. Ano tong ginagawa nyo? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos ang lunsod na ito? Katanggap-tanggap na ito ngayon. Pero paano kay Jehovah? Pinatigil ko ang pagnenegosyo at ipinasara ang mga pintuang daan para mapanatiling banal ang araw ng Sabat. Pero nang sumunod na linggo, nandyan na naman ang mga negosyante. Ano mang problema? Dito na ako sa labas nagpalipas ng gabi. Alam nyo ang kautusan. Walang trabaho, walang negosyo sa araw ng Sabat. Umalis na kayo. Kayong mga Levita, bantayan nyo ang mga pintuang daan. Huwag kayong magpapapasok. O aking Diyos, alalahanin mo rin ang ginawa kong ito at kaawaan mo ako ayon sa iyong saganang tapat na pag-ibig. Tara, sumama ka sa akin. May isa pa akong kailangang gawin. Halika, dito tayo. Ano lamig bayan? Uy, bumalik ka rito. Huwag matigas ang ulo. Bakit? Anong problema ng anak mo? Ayaw nilang pumunta sa templo. Iha, bakit ayaw mo dito? Sivukyaki.
Anak, bumalik ka rito. Pasensya na, Panginoon ko. Hindi masyadong nagsasalita ng Hebreo ang asawa ko. Di ba sumumpa ka na hindi ka mag-aasawa ng hindi lingkod ni Jehovah? Wala na rin namang sumusunod sa kautusan. Sumumpa ka, hindi ba? Oo. Bakit hindi mo tinupad ang utos ni Jehovah at ang panata mo? Bitawan mo ko. Hindi nakakapagtakang hindi mahal ng mga anak mo si Jehovah. Akala mo ba pagpapalain ka ni Jehovah kung susuwain mo siya? Pinanalangin ko to kay Jehovah. Talaga? Pero sinuway mo siya. Raham, paano ka pagpapalain ni Jehovah kung hindi mo siya sinusunod? Hindi na nakakapagtakang hindi sumusunod ang bayan sa kautusan. Tinutularan kasi nila ang masamang halimbawa ng mga nangunguna. Alam niyo bang nag-asawa ang apo ni Eliasib ng isang babaeng Horonita, ang anak ni Sanbalat? Wala ba talaga kayong galang sa kautusan? Hindi nyo dapat ibigay ang inyong mga anak sa kanilang mga anak at hindi nyo sila tatanggapin para sa inyong mga anak o para sa sarili nyo. Di ba yan ang dahilan kung bakit nagkasala si Haring Solomon? Lo, magsalita kayo. Tumahimik ka, Apo. Paano nyo nagawa ang kasalanang to na maging di tapat sa Diyos at mag-asawa ng mga babaeng banyaga? Dinungisan mo ang pagkasaserdote. Hindi ka pwedeng maging saserdote o manatili dito sa Jerusalem. Sige. Doon na lang ako sa Samaria. Di ganito kaigpit dun. Nehemias, apo ko siya. Bakit mo hinayaan na baliwalain niya ang mga kautusan ni Jehovah? Ang pagsamba natin sa templo ang nagpapatibay ng kaugnayan natin sa Diyos. At alam mo yan. Pero pagkaalis ko, kayong lahat, pinabayaan niyo ang pagsamba kay Jehovah. Matagal-tagal na panahon din ang lumipas. Pero ang mahalaga, na ibalik ang tunay na pagsamba. Kapag inaalala ko kung paano kami tinulungan ni Jehovah na magtagumpay, sa kabila ng mga pagsalansang, ano kaya kung si Nehemias ang palabasin natin na kumakalaban sa hari? Mabuti pa, sugurin na natin sila. Ano, hihintayin mo pa ba na patayin nila tayo? masasamang impluensya, May karapatan akong pumili kung saan ko gusto. At ikaw din. Sumama ka sa akin at tumanggi tayong lumipat. Huwag mong sayangin ang pera mo. Maging praktikal ka. Tradisyon lang naman yan. Oo nga, kailangan na nating magtrabaho para may makain tayo. Wala na rin namang halaga ang paglilingkod natin. mga gabing walang tulog. Tara na, pumunta tayo sa Jerusalem at matyagan natin si Nehemias. Nehemias, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ayaw nila sa ginagawa natin. Pabayaan mo na lang kasi kami. Pagod at hirap ng trabaho. At isa pa, ang hirap-hirap ng trabahong to. Bakit pa kailangan pa ng pader? Naaalala ko ang kagalakang nadama namin dahil pinaglilingkuran namin si Jehovah sa tamang paraan. Akala namin basta lang kami nagtatayo ng pader. Pero yun pala, pinapatibay rin ni Jehovah ang pananampalataya namin. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano kami pinagkaisa ni Jehovah para gawin ang kanyang kalooban. Tinulungan niya kami na magtiwala sa kanya. At pinatibay niya kami. Kumain kayo ng masasarap. Uminom kayo ng matatamis at bigyan nyo ng pagkain ang mga wala. Huwag na kayong umiyak at malungkot dahil ang kagalakang nagmumula kay Jehovah ang inyong muog.
Alalahanin mo ako at pagpalain, o aking Diyos. Malakas ang loob ni Nehemias. Pwede sanang nanatili na lang siya sa marangyang palasyo ng Susan at doon maglingkod kay Jehova. Pero hindi. Dahil sa pangangailangan, handa siyang maglakbay ng napakalayo papunta sa Jerusalem para suportahan ang kanyang mga kapatid. At hindi yon naging madali. Kasi una, kailangan niyang magpaalam sa hari ng Persya. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang iniatas sa kanya ni Jehova? Nagtiwala ba siya sa sarili niya o sa magandang katayuan niya sa hari? Panoorin ulit natin ang bahaging ito. Wasak po ang lunsod kung saan po nakalibing ang mga ninuno ko at ang mga pinto ang daan nito ay nasunog. Ha? Ano? Anong gusto mo? Magsabi ka. Nanalangin agad ako sa Diyos ng langit. Kung mabuti sa hari at kung ang inyong lingkod ay karapat-dapat sa inyong pabor, gusto ko po sana na pumunta sa Huda para maitayo kong muli ang mga pader ng Jerusalem. Sige, pumunta ka. Sumasa amin si Jehova. Nanalangin agad si Nehemias sa Diyos na Jehova ang pinagmumulan ng lakas ng loob. Ang totoo, lagi siyang nananalangin habang ginagampanan niya ang atas niya at pinagpala siya ni Jehova. Kaya ano ang unang aral para sa atin? Kapag mahirap ang sitwasyon, kaagad tayong lumalapit kay Jehova. Pero paano kung wala namang problema? Umaasa pa rin ba tayo sa Kanya? O baka naman unti-unti na tayong nagiging kampante. Baka sinasabi natin, kontento at masaya na ako sa buhay ko ngayon. Alam ko na marami pang kailangan gawin, pero maraming taon na rin akong naglilingkod kay Jehova. Nagawa ko na ang papel ko. Pwede bang iba naman? Pagpapalain kaya tayo kung ganyan tayo mag-isip? Hindi ba mas maganda kung mananalangin tayo sa Diyos na Jehova at hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng lakas ng loob at kagalakan na kailangan natin para mas mapaglingkuran pa natin siya? Kung gagawin mo yan, baka magulat ka na marami palang pribilehiyo na bukas para sa iyo. Nang makabalik na si Nehemias sa Jerusalem, hindi lang siya basta nagbigay ng utos sa iba. Sinasabi ng Biblia na araw-araw siyang nagtrabaho kasama ng mga kapwa niya Israelita mula madaling araw hanggang gabi. Kung magsasakripisyo din tayo gaya ni Nehemias, ibibigay ni Jehova ang lakas na kailangan para magampanan natin ang ating atas. Natapos ng mga Israelita ang pagtatayo ng pader sa loob lang ng 52 araw. Talagang kahanga-hanga yun kasi natapos nila ang gawain yon kahit sunod-sunod ang pagsalangsan. Noong una, iniinsulto lang sila ng mga kaaway. Pero nang maglaon, pinagbantaan sila na sila ay sasalakayin. May mga Samaritano sa Hilaga, may mga Amonita sa silangan, mga Arabi naman sa timog, at mga Asdodita sa kanluran. Napapalibutan ng Jerusalem ng mga kaaway. Pwede sana silang madaig ng takot at madama nila na wala silang kalaban-laban. Pero anong ginawa ni Nehemias? Ano ba ang lagi niyang ginagawa? Siya mismo nagsabi, nanalangin kami sa aming Diyos. Pagkatapos, pinatibay ni Nehemias ang bayan. Sinabi niya, huwag kayong matakot sa kanila. Alalahanin ninyo si Jehova na dakila at kahanga-hanga. Dahil doon, nagpatuloy sila sa pagtatayo. Nang makita ng mga kaaway ni Nehemias na bigo ang mga pananakot nila, sumuko na ba sila? Hindi. Gumawa pa sila ng ibang paraan para hadlangan ng gawain. Ang totoo, gumamit sila ng 3 pakana para pahintuin si Nehemias sa gawain. Naalala niyo pa ba? Panuorin ulit natin. Gusto nilang makipagkita kay Nehemias. Sabihin mo kay Nehemias,
Magkita kami sa kapatagan ng Ono sa ganitong oras. May masama silang binabalak sa akin. Siniraan nila siya. Gesem, panahon na para ituloy ang plano mo. Tobia, isulat mo ito. Nabalitaan na ng mga bansa at sinasabi rin ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay may planong maghimagsik. Iyan ang dahilan kaya itinatayo mo ang pader. At gumamit sila ng isang traidor para ipahamak si Nehemias. Papatayin ka nila. Mamayang gabi. Pumunta na tayo sa templo at isara natin ang mga pinto. Semayas, bakit ako matatakot sa kanila? Hindi mo na iintindihan. Hindi. Anong magiging epekto niyan sa buong bansa? Ang templo lang ang ligtas na lugar. Hindi ako saserdote. Kapag pumasok ako dun, kamatayan ang parusa sa akin. Hindi ako papasok sa templo. Pagsisisihan mo yan, Nehemias. Alam ko na. Binayaran ka ni Tobia at Sanballat, no? Traidor ka, Semayas. Parusahan sana sila ni Jehovah at lahat kayong huwad na propeta na laging nananakot sa akin. Tara na, Hanani. May trabaho pa tayo. Tatlong pakana, lahat ay bigo. Kaya ano ang ikalawang aral? Gaya ni Nehemias, baka mapaharap din tayo sa mga mananalansang na gustong patigilin ang ating tapat na paglilingkuran kay Jehovah. Baka impluwensyahan tayo ng iba na ikompromiso ang ating pananampalataya. Baka sabihin nila na ayos lang na bawasan natin ang ating sigasig sa paglilingkod para mapagsabay natin ang ating paglilingkuran at ang karera sa sanlibutan. Pero dahil pinakamahalaga sa buhay natin ang kaharian ng Diyos at dahil alam natin kung ano ang mangyayari sa sanlibutan ito, tinutularan natin si Nehemias at hindi tayo nakikipagkompromiso. Pwede rin tayong siraan at paratangan ng mga mananalansang. Sa ilang bansa, sinasabi nila na banta tayo sa gobyerno. Sa maraming kaso, napatunayan natin na kasinungalingan ng mga paratang nila. At alam natin na ano man ang mangyari, kontrolado ni Jehovah ang mga bagay-bagay at mangyayari ang lahat ayon sa kanyang layunin. Pwede rin tayong hadlangan ng mga taong nagpapanggap na lingkod sila ni Jehovah. Inimpluwensyahan si Nehemias ng kapwa niya Hudyo na labagin ang kautusan ng Diyos para mailigtas niya ang buhay niya. Baka impluwensyahan din tayo ng mga dating saksi na ikompromiso ang ating pananampalataya. Pero hindi tayo makikinig sa mga apostatang ito dahil alam natin na maliligtas lang tayo kung susunod tayo sa kautusan ng Diyos. Kahit kailan, hindi nahulog si Nehemias sa mga bitag nila. Bakit? Dahil ba sa matalino siya? Hindi. Hindi nagtiwala si Nehemias sa sarili niya. Nagtiwala siya sa Diyos. Kaya tinulungan siya ni Jehovah na makita kung ano talaga ang balak sa kanya ng mga kaaway. Nang maitayo na ang pader, pansamantalang umalis si Nehemias sa Jerusalem. Pero ano ang nadatnan niya pagbalik niya? Sa halip na makitang sumusulong ang tunay na pagsamba, nakita niya na pinabayaan ito ng bayan. Matapos ang lahat ng ginawa niya para tulungan ang bayan na magtiwala kay Jehovah, ano sa palagay niyo ang nadama niya? Pwede niya sanang sabihin, tama na, ayoko na. Bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi ba? Pero anong ginawa niya? Panoorin natin ulit. Paano niyo nagawang pabayaan ang bahay ng Diyos? Magsama ka ng iba at linisin niyo to. Alam niyo ang kautusan. Walang trabaho, walang negosyo sa araw ng Sabat. Umalis na kayo. Di ba sumumpa ka na hindi ka mag-aasawa ng hindi lingkod ni Jehovah? Bakit hindi mo tinupad ang utos ni Jehovah at ang panata mo? Alam niyo bang nag-asawa ang apo ni Eliasib ng isang babaeng Horonita? Ang anak ni Sanballat? Hindi nyo dapat ibigay ang inyong mga anak sa kanilang mga anak at hindi nyo sila tatanggapin para sa inyong mga anak. Dinungisan mo ang pagkasaserdote. Hindi ka pwedeng maging saserdote o manatili dito sa Jerusalem. Matagal-tagal na panahon din ang lumipas. Pero ang mahalaga,
na ibalik ang tunay na pagsamba. Hindi iniwanan ni Nehemias ang atas niya. Patuloy niyang ginampanan ito kahit maraming hamon. Bakit? Dahil hindi nawala ang kagalakan niya. Ang kagalakan ni Nehemias ay nagmumula hindi sa lahat ng atas na nagampanan niya, hindi sa pader na naitayo nila, o sa mga bagay na ginagawa ng iba. Kung hindi sa mga iyan, saan? Siya mismo ang nagsabi sa atin, ang kagalakang nagmumula kay Jehova ang inyong muog. Kaya yan ang ikatlong aral. Kahit na may mga problema, pwede pa rin tayong maging masaya dahil ang kagalakan ay nakadepende sa kaugnayan natin kay Jehova. Si Nehemias ay tao rin gaya natin. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makita ang kamanghamanghang kapangyarihan ni Jehova gaya ni na Moises at Josue. Pero ano ang meron siya? Pribilehiyong manalangin, pananampalataya, at pagtitiwala. Yan ang meron siya. At walang pag-aalinlangan na ginabayan ng Diyos si Nehemias at pinagpala ang mga pagsisikap niya. Meron din tayo ng mga yan sa ngayon. Manalangin kay Jehova, manampalataya sa Kanya at magtiwala na pagpapalain niya ang lahat ng sakripisyo mo. Tinulungan ni Jehova si Nehemias na maging matapang, malakas, marunong at matiisin para magawa nito ang iniatas niya. Yan din ang gagawin niya para sa iyo.